Good morning po mga kapatid. Good morning po sa mga kasama po natin sa bahay-sambahan at kasama po natin online para po sa ating pong sama-samang pagpupuri at pagsamba sa pangalan po ng ating pong Panginoon. So sa oras po na ito, patuloy nating ihanda ang ating pong mga sarili sa pananambahan po natin sa pangalan ng Panginoon. At sa bahaging ito, nasa pag-aawitan po tayo, joyful singing po tayo mga kapatid. So umawit po tayong merong kasiglahan sa ating pong mga puso at sa ating pong mga mukha. Pangunahan po tayo ng ating mga manunugtog kasama ng ating mga tagapagpaawit. Ayan, good morning po sa ating lahat. A blessed Sunday to all po. Tayo po ay magsiawit lahat para po sa ating masasayang awitan ngayong linggong ito. Para po sa unang atin pong awitin ang Biblia ni Ina. Ang mahalagang aklat na siyang nagsasaad at kailanman ay di kumukupas. Ang kanyang pangungusap, mabisa at matalas, punong-puno ng pag-ibig at galak. Banal na aklat mo na siyang sa amin ay naghahayag para sa pagligtas ng taong lahat-lahat na sumampalataya at gumanap. Nagsulat ay basahin at ating saliksikin, doon nga ay matutuklasan natin. Si Jose at si Daniel ay naligtas na tawi sa parusa at tusong ipinahin. Banal na aklat mo na siyang sa amin ay naghahayag para sa pagligtas ng taong lahat-lahat na sumampalataya at gumanap. Anong ibig ng Diyos ang ating mababasa dito sa loob ng banal na Biblia? Si Jesus ay sugo niya na tumubos sa sala kung lahat ng sumampalataya. Banal na aklat mo na siyang sa amin ay naghahayag para sa pagligtas ng taong lahat-lahat na sumampalataya at gumanap. Ayan, para po sa ating pangalawang awitin, ating pong awitin ang sambahan sa isang dako. Para po sa lahat ng mga nanonood sa kanilang mga tahanan, sabayan niyo po kami sa masasayang awitan. Isang natatayong sambahan na maganda at mainam, tanging dakong lalanginan magmula sa aking kabataan. Lapit, 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 lapit tayo sa sambahan na maganda at mainam. Naunang siyang dakong lubhang banal magmula sa aking kabataan. Kay tamis ng araw ng pagsamba at tinig na nagkakanta, ikaw ay umalib at makisama ng puso ko'y kusang lumigaya. Lahat po tayo magsawit! Lapit, 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 lapit tayo sa sambahan na maganda at mainam. Naunang siyang dakong lubhang banal magmula sa aking kabataan. Tunay na may gandang
saya nagkakalisa dahil sa pag-ibig na alaya. Lapit, 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 lapit tayo sa sambahan na maganda at mainam. Siyang dakong lubang banal magmula sa aking kabataan. Tayo po magsitayong lahat para po sa ating call to worship. Let us worship our God. Ibigay natin ang lahat ng papuri sa Kanya. Kasi walang ibang, there's none like you, Jesus. Sa lahat ng ibinigay sa atin, let us all sing, shout to the Lord. It's not like you, all of my days. I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship, Lord. Never cease to worship. Everybody, let us sing, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down, and the seas will roar at the sound of your name. Sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, no, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, Lord, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you, Lord. Never cease to worship. Everybody sing, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. And nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you.
Kaya nga mga kapatid, pinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, narito kaming iyong mga anak na dumadalangin sa iyo. Naway kami samahan sa aming pananambahan. At loobing magkaisa kami sa pagtawag at sa pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Ikaw ang lagi nang sumaamin at huwag kaming pabayaan sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Ito po ang aming matamis na dalangin sa aming pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning po sa ating lahat. Para po sa ating pagtuloy ng panambahan, dadako po tayo sa ating praise and worship. Sabi nga po, walang imposible sa ating Panginoon. Sabi nga natin, in His time, the Lord will heal our land. Sa lahat ng binigay niya sa atin, tingnan nyo, ngayon po, GCQ na, sa Cardona, kokonti ng case ng COVID. At walang imposible sa Panginoon sa ating pananalangin. Kaya, mga kapatid, patuloy po tayong manalangin na patuloy pong mahil ang ating mundo. Walang imposible sa Panginoon. Let us sing. All things are possible. My hiding place, my safe refuge. No other name like Jesus. No power can stand against you. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. Tayo magpuri sa pamagitan ng pag-awit. My feet are planted on this rock, and I will not be shaken. My hope it comes from you alone, my Lord and my salvation. Your praise is always on my lips. Your word is living in my heart. Your love will praise with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my love with greater joy. Yes, I will love myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord, when I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. All things are possible! All things are possible. All things are possible! All things are possible. All things! All things are possible. Wala pong imposible sa ating Panginoon. All things are possible. The word is always on my lips. The word is living in my heart, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. You fill my life with greater joy. Yes, I will love myself in you, and I will praise you with a new song. My soul will bless you, Lord. When I'm weak, you make me strong. When I'm poor, I know I'm rich, for in the power of your name. All things! All things are possible. All things are possible! All things are possible.
All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. All things are possible. Walang imposible sa Kanya. Kahit ano pa yan, walang imposible sa Kanya. Ipanalangin lang natin at ibibigay yan sa atin. Ganyang kagaling, ganyang kadakila ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Bagamat nagkukulang tayo sa Kanya, sinusuway natin ang mga gusto niya. God is great. Let us sing, how great is our God. Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. All the earth rejoice. He wraps himself. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great Is our God. how great is our God. Age to age He stands, And timeless in His hands. beginning and the end, beginning and the end. The God and Three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. Name above all names, worthy of praise, and my heart will sing, how great is our God. Bigyan sa kabuti sa bawat isa sa atin. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Great
is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great, how great is our God. Is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, sing how great is our God. To God be all the glory. Good morning po. Yeah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born on His Spirit, washed in His blood. Go! This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yeah! Yeah, praise God. Woo! Perfect submission, perfect delight. Visions of raptures now burst on my side. Angels descending, bring from above. Echoes of mercy, whispers of love. Come on! This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Yeah! Woo! Yeah! Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, look from above, filled with His goodness and lost in His love. Everybody sing! This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song,
praising my Savior, my Savior, my Savior, all the day long. Yeah! Praise God! Maraming salamat po. Good morning po sa inyo lahat. Woo! Papuri po sa Panginoon sa pag-aawitan po natin at sa tanging awit ng Brother Makado. Ayan. Good morning po. Ayan, so papuri po sa Panginoon. Hindi po ako guest speaker, ano? Si Brother Francis po ito, ha? Baka akala nyo guest speaker pa rin po tayo. Thank you po sa inyo pong mga prayers, sa mga kasama natin, sa care ninyo at sa lahat ng inyo pong support, ano po, sa ilang linggong pagpapahinga. Thank you po. Papuri po sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Pwede po ba? Magpuri tayo at magpasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord, sa napakagandang pagkakataon na ibinigay po ninyo sa amin at lalo na po sa inyo pong lingkod upang muli ay patuloy na gamitin ninyo para po sa paghahayag ng inyo po mga salita. Thank you po sa panibagong panimula ng pagbubukas po ng inyong bahay-sambahan para po tumanggap ng mga kapatid na mga sasamba sa inyong banal na pangalan at makasama po namin sa bahay-sambahan. Nawa po magpatuloy na po ito at patuloy na ang inyo pong proteksyon ay sumaaming lahat every time na magkakaroon po kami ng mga gathering sa bahay-sambahang ito. Pagpalain po ninyo lahat ng mga kasama po namin online at nawa sa mga susunod sa patuloy na pagbubukas po namin ay makasama rin po namin sila sa bahay-sambahan. Muli po Panginoon sa oras na ito, dinudulog po namin sa inyo at inilalapit ang Brother De na nawa patuloy niyo po siyang i-bless Panginoon na meron po siyang battle sa kanya pong health at sa kasalukuyan ay nasa pagamutan, patuloy na sinusuri ang kanya pong karamdaman. Pagpalain po ninyo, palakasin ninyo ang kanyang physical na katawan, ang kanyang kalooban, at higit sa lahat ang kanyang pananalig sa inyo upang sa gayon, patuloy po na ma-overcome niya ang battle po niyang ito. I-bless niyo po lahat ng mga test na ginagawa sa kanya, patuloy nawa na maging negatibo ang mga ito, maging maayos, maging maganda, upang sa gayon ay hindi na magdagdag ng mga alalahanin para sa kanya at sa kanya pong mga mahal sa buhay. Provide po ninyo, Panginoon, ang kanyang mga pangangailangan at patuloy po na ang inyo pong pagsama sa kanya, patuloy niyang maranasan sa kanyang buhay. Muli po, salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Mari na po kayong magsiupo, mga kapatid. Meron po tayong ilang mga kasama rito sa bahay-sambahan. Ano po? So baka hindi alam nung mga kasama natin online. Ano po? So ayan, medyo hindi naman marami. Ano? So kasi trial po natin ito sa patuloy na pag-o-open natin and hopefully next month ay makabalik tayo doon sa ating tatlong pananambahan po natin. Ano? Okay. So, sabi ko kay Sir Maylin nung para di na yata ako sanay mag-preach. 2 weeks lang naman nawala. Parang kanina pa ako kabado. Sabi ko, paano kayang parang nakalimutan ko na. Okay, sabi ng isang quotation, many talk like philosophers, yet live like fools. And that's true. Maraming mga tao, ang gagaling magsalita, parang mga philosophers. Ibig sabihin, mga marurunong, matatalinong tao. Pag sinabi mga philosophers. So, iba kasi ang kahulugan natin sa mga philosophers, mga pilosopo. Pero ang ibig sabihin niya, mga matatalino, magagaling. Pag pinakinggan mo sila, mapapanganga ka. Dahil sa husay nilang mag-talk. Pero pag tinignan mo ang buhay nila, masusuka ka. Dahil doon sa kanilang mga buhay, na parang mga mangmang. Diba? They talk like philosophers, but they live like fools. Maraming ganyang mga tao. Diba?
At pwedeng tayo yon o mga tao sa paligid natin. And even sa panahon ng Panginoong Jesus, marami niyan. Yung mga religious leaders. In Matthew chapter 23, sabi niya, ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises, kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Yan yung mga religious leaders sa panahon ng Panginoong Hesus. Sabi niya, makinig kayo sa kanila pero huwag nyo silang gagayahin. Why? Because they don't do what they say. Diba? Hindi nila ginagawa ang kanilang mga sinasabi. Diba? Yan ang malaking problema sa maraming mga tao. At ayaw nating mangyari yan sa buhay natin. Ano po? Kaya sinisikap nating aralin ang karunungan ni Haring Solomon upang tulad niya maging marunong din tayo at maitaboy natin lahat ng kamangmangan sa ating pong mga buhay. So pag-usapan natin muli, Buffet of Wisdom, this is menu number 26 or Proverbs 26. Yun lang naman ang ibig natin sabihin. Verse 1, as is snow in summer and as rain in harvest, so honor is not seemly for a fool. Diba? Wala naman tayong snow sa Philippines. Diba? Wala naman tayong snow. Pero alam natin na ang snow, hindi siya dumadating ng summer. Diba? Tama ba? Walang snow sa summer. Ang snow, kailan dumadating? Winter. Winter ba? Ayan. So, di natin alam kasi wala tayong ano rito, snow. Diba? Doon sa mga nagkaka-snow, hindi pwedeng dumating ang snow ng summer. It is absolutely abnormal weather. Diba? It is out of place. Hindi ito tama, hindi ito mabuti. Pag yun ay nangyari, ibig sabihin, may problema. Diba? Sa weather. Nangyari lang yan sa panahon ni Elsa at Anna. Ano? Sa Frozen. Oh, di ba? Alam na alam nyo, ha? Oh, nangyari lang yan, di ba, nung panahon ni Anna at saka ni Elsa. Ano, sa Frozen. Yung summertime, nagkaroon ng snow. Di ba? Pero in reality, hindi yun nangyayari. It is completely out of place. Di ba? Hindi yun dapat nangyayari. Then sabi niya, and as rain in harvest. Walang matinong tao na yung kanyang araw ng anihan, itatapat niya sa bagyo. Ang totoo, inuunahan nga nila yung bagyo eh. Diba? Pag sinabi ng Pag-asa, meron po tayong low pressure area, malapit na po itong maging bagyo, pagdating po ng mga linggo ay magkakaroon na po ito ng mga pag-ulan. Anong gagawin ng merong mga palaisdaan? I-harvest na yan. Uunahan nila ang bagyo. Anong gagawin ng mga may pananim? Mga gulayan, mga prutas, aanihin na nila yan. Kesa masira ng bagyo. Walang matinong tao na, may bagyo. Ayan, maganda yan, dyan tayo aani. Diba? Walang ganon. It is completely out of place. Sabi niya, so honor is not seemly for a fool. Diba? Yun ang ibig sabihin ni Haring Solomon. Wala sa lugar yan. In the same way, it is completely out of place for a fool to be honored. So ang sinasabi ni Haring Solomon ganito, kung paanong ang snow, hindi siya dapat sa summer, ang bagyo ay tatimingan mo ang bagyo para umani ka, ganon din ang parangal, hindi siya bagay sa isang taong mangmang. Hindi siya ibinibigay ang parangal, ang karangalan, ang honor sa isang taong mangmang. It is completely out of place. Hindi tama, hindi mabuti ng isang mangmang binibigyan ng karangalan. Parang sa school. Di ba sa school, di ba, lalo na noon, laging may controversy. Bakit? Kasi merong isang bata, hindi naman marunong, gagawing honor. Di ba nangyayari yan before? Kasi na-experience namin yan sa school namin before. Meron kaming kaklase, ginawang honor. Paglipat namin ng another level, galit na galit yung teacher namin. Sabi, paano naging honor yan? Di naman marunong magbasa.
Di ba? Ganun ang ibig sabihin. So, may controversy. Nagkakaroon ng problema kapag ang isang tao na hindi karapat dapat bigyan ng karangalan, bibigyan mo ng karangalan. Kaya marami sumusugod na magulang sa eskwelahan minsan eh. Di ba? Ganun ang nangyayari before. Di ba? Kaya napakahalagang bagay na hindi dapat ganun. Kasi it is completely out of place. And this is the problem of our society. We honor the dishonorable. Di ba yan ang problema sa atin? Ano po, laging ang binibigyan ng karangalan, yung mga hindi dapat bigyan ng parangal o mga karangalan sa buhay. Nung yung matagal na palabas na yung One Tamad, naalala niyo ba yon? Si Eric Kison yun eh. Tapos ang pinakaparang kontrabida doon si Leo Martinez. Tatakbo siyang congressman. Sabi niya, sabi ni Leo Martinez doon sa kanyang anak, pag ako'y ordinaryong tao at nagnakaw, ang tawag sa akin ng tao ay magnanakaw, drobo, kawatan. Pero kapag ako ay nasa posisyon na at ako'y nagnakaw, anong tawag sa akin? Honorable. Di ba? And that's true. Di ba? Maraming mga politician na ninanakaw ang SAP, ninanakaw ang vaccine, ninanakaw ang kaba ng yaman, pero anong tawag ng tao? Honorable. Na hindi na ibig sabihin, we honor the dishonorable. And even sa religious group, diba? Kahit sa mga religious group, yan ang nagiging problem din. We honor the dishonorable. Diba? Nangyayari yan sa panahon ng ating Panginoong Jesus. Tingnan ninyo, Lucas 20, 46 hanggang sumusunod. Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahabang kasuotan at gustong batiin sa mga pamilihan. Mahilig silang umupo sa mga pangunahing upuan sa mga sinagoga at sa mga upungang pandangal sa mga handaan. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda at ginagamit ang kanilang mahabang dasal bilang pakitang tao. Dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Yung mga religious leaders, pag tinignan mo, sabi niya, talagang kagalang-galang sila. Diba? Pero, ano raw ang buhay nila? Diba? Kinakamkam ang kayamanan ng mga byuda. Diba? So, inaapi ang mga tao sa paligid nila, ang sasama ng mga ugali. So, ibig sabihin, sila ay mga honorable sa labas, pero mga dishonorable ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga pag-uugali. Di ba? Ganon ang nangyayari sa mga tao. Kaya si Paul, meron siyang paalala in Romans chapter 13 verse 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat. Buwis sa dapat buwisan. Ambag sa dapat ambagan. Takot sa dapat katakutan. Puri sa dapat papurihan. Iba ang context nito, but it applies to all. Nang ibig sabihin lang ni Apostle Paul, ibigay ang nararapat sa dapat pagbigyan. Give to the deserving. Help the deserving. Honor the deserving. Promote the deserving. Di ba? Fed the deserving. Yung binibigyan, yung mga taong deserve nila, yung kanilang tinatanggap. Proverbs 3 verse 27, do not withhold good from those who deserve it. Diba? Yun ang napakahalaga na dapat nangyayari. Hindi lahat tinutulungan, hindi lahat binibigyan, hindi lahat pinakakain. Yun lang deserving. Even sa ating bayan, sad truth, maraming beneficiary ng gobyerno, they don't deserve it. Diba? Bakit? Kasi mahuhuli sila sa sugalan. Ang lalakas nilang magbisyo, pero beneficiary sila ng gobyerno. Diba? Minsan ganun nangyayari. Kayang sustentuhan ng kanilang luho, ang kanilang bisyo, ang kanilang pagsusugal, pero hindi nila kayang sustentuhan ng kanilang pamilya. Isang malaking kalokohan ang nagaganap sa bayang ito. Kaya napakahalagang bagay na nakikita natin, help the deserving, fed the deserving. Diba? Yan ang dapat ginagawa ng ating pumbayan. Diba? So mahalagang bagay yan. Para lang yung mga pagbibigay ng SAP. Pansinin niyo ha. Bakit nagkakaroon ng controversy pagdating sa pagbibigay ng financial support, lalo na sa panahon ng mga quarantine? Ba't nagkakaroon ng controversy?
Kasi yung dapat bigyan, hindi nabibigyan. Di ba? Yung hindi dapat bigyan, sila ang nakalista. Kaya nagkakaroon ng controversy madalas. Di ba? Ganun ang nangyayari. Di ba? Sa buhay na ito. Kaya ipinapaintindi sa atin sa oras na ito, para hindi maging magulo ang lahat, dapat lumalagay tayo sa lugar. Di ba? Nasa lugar ang lahat ng bagay. Di ba? In any place. Ito po, pag out of place tayo, hindi nagiging mabuti ito. Diba? Sa buhay natin, kahit sa family, pansinin niyo, pag ang asawang lalaki wala sa lugar, sumakabilang bahay siya, diba? Anong mangyayari? Magulo yun. Yung asawa namang babae, siya ay housewife, pero lagi siyang wala sa house nila, nasa house ng iba, diba? Nakikipagchismisan, hindi niya maasikaso ang kanyang bahay. Housewife yun pero wala sa house. Magulo yun. Yung anak na dapat gumagalang at sumusunod sa kanyang mga magulang pero katatamad, magulo yung bahay na yan. Diba? Kasi out of place sila eh. Diba yung biyanan na nakikialam sa relasyon ng kanyang anak at ng kanyang manugang, it is out of place. Ang mga lolo't lola na parang kung umasta sila yung magulang nung apo nila, it is out of place. Kaya nagkakaroon ng magulo, diba, sa pamilya. And even sa mga creation ng Panginoon, alam nyo, nilagay niyang lahat yan sa tamang lugar eh. Kaya sabi ng Bible, di ba? Doon sa Psalms 8:3, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars, which you have set in place. Sabi niya, namamangha ako, ang galing nyo talaga. Habang pinagmamasdan ko, mga nilikha ninyo, ang buwan, ang araw, ang mga bituin, ang langit, ang ulap, lahat ng yan, sabi niya, you set them in place. Nasa tama silang lugar. Kasi pag nawala yung sa tamang lugar, nagpalit-palit yan, anong mamumroblema tayo pag nagpalit-palit yan? Diba? Ganon din po sa buhay natin. Nagkakaroon ng gulo sa bayan, sa pamilya, sa iglesia, at sa lahat ng aspeto ng buhay natin pag merong out of place. Pag yung snow, dumating siya sa summer, pag ang tao, umaani na siya tuwing bagyo na doon na itinatapot yung kanyang pag-aani, lahat na yan out of place. Yung mangmang, binibigyan mo ng karangalan, it is out of place. Kaya nagkakaroon ng magulo sa buhay na ito. Verse 3, a whip for the horse, a bridle for the ass, and a rod for the fool's back. Lahat ng binanggit ay ginagamit to control someone or something. Diba? Halimbawa, yung whip, diba, sa kabayo yan. Yung pinanghahampas. Diba? Para yung kabayo ay, habang mas malakas yung hampas mo, mas mabilis ang hampas mo, bumibilis siya. Diba? Ganyan ang gagawin niya. So, pag hindi mo na siya hinahampas, medyo babagal na siya. Kaya kinokontrol mo siya sa bilis at bagal niya sa pamagitan ng paghampas mo, yung whip. Then, yung ass, o yung bridle, yan, nilalagay yan sa ass, So, para kontrolin siya kung liliko sa kanan, liliko sa kaliwa, or hihinto. Diba? Hinihila yan. Yung bridle, And of course, the rod of correction, ginagamit, yung rod of correction, minsan hanger yan, minsan ay tsinelas. Pero mas madalas yata tsinelas ito, honey. Yung rod of correction. So, yung rod of correction, ginagamit daw yan, kanino? Doon sa mga mangmang. And usually, alam nyo kung sinong mangmang? Mga anak. Diba? Ang dami-daming kamangmangan yan sa kanilang mga buhay. Diba? Yung ating pong mga anak. Kaya sabi ng Proverbs 22, verse 15, foolishness is bound in the heart of what? A child. Diba? Ang kamangmangan, nasa puso daw yan ng bata. Nasa puso yan ng mga anak natin. But the rod of correction shall drive it far from him. Papaano mawawala sa kanya yung kamangmangan? Rod of correction. Hanger or tsinelas. Di ba? Yan yung nagtatanggal ng kamangmangan sa puso at sa buhay ng ating pong mga anak.
So don't fail to correct your children. Hindi sila mamamatay. Ikabubuti nila ang pagtutuwid natin sa kanila. Di ba? Yan ang kailangan nangyayari sa atin. The tendency for children is to be wrong than to be right. Kaya kung gagamitan natin sila ng rod of correction, na itutuwid natin ang kanilang buhay. Di ba? Importante yan eh. Kasi yung mga kabataan natin ngayon, di na nila na-experience yan eh. Natatawa lang sila sa hanger at tsinelas. Di na nila na-experience. Na-experience nyo ba yan? Na-experience nyo pa? Parang mukhang hindi naman yun na-experience. Ba't ganyan pa rin kayo? Ha? Sinturon sa atin. Okay, pag tinignan natin, alam nyo, halimbawa ito, picture tayo. Alam nyo ba na ang mga bata ngayon, para magkaroon ng ganang kumain, kailangan mong ibili ng vitamins. Samantalang tayo, ang vitamins natin nun, tsinelas lang eh. Naku, ang gana natin kumain, basta may tsinelas sa mesa. Tama ba? Basta may tsinelas sa mesa, naku, kahit anong ulam ang ihapag mo. Diba? Ang gana namin kumain. Ang mga bata ngayon, ang alam lang kainin, hotdog, itlog, chicken. Hindi naman kinakain ng chicken, yung balat lang ang kinakain nila. Yan lang ang alam nilang kainin. Bakit? Mga konsentidor na mga magulang at lolo't lola ngayon eh. Di ba? Yan yung nagiging problema. Samantalang tayo, bibili pa yan ng vitamins para ganahang kumain. Di ba? Pupurgahin pa yan kung ano-anong gagawin. Tayo, tsinelas lang. Ang gana natin kumain, di ba? Basta may tsinelas sa mesa. O, di ba? Another. Di ba, pag nag-aaral, may tsinelas yan, tsinelas yan. Tsinelas talaga ang rod of correction. Pag mag-aaral, may tsinelas siyang magulang eh. Di ba? Naalala niyo ba yung before na hindi tayo maglalaro kahit ang dami ng bata sa labas na nag-aantay sa atin hanggat hindi tapos yung homework natin? Di ba? Naalala niyo yun? Tapos may tsinelas silang hawak. Hindi ka lalabas! Di ba? Ganyan yan. Ngayon, di ba? Iniipon ang, di ba, mga kabataang ito. Pasahan na bukas ng module, ngayon lang sila gagawa. Sabihin niyo sa akin, hindi. Di ba? Magpupuyat ngayong araw na ito. Dahil bukas na ang pasahan. Pero ang haba-haba ng oras na ginawa. Kakalaro ng, anong nilalaro nyo ngayon? Gigil na gigil ang mga lola. Okay. Yan, pampatulog din yan, tsinelas. Di ba? May hawak na tsinelas. Di tayo pwede dating hindi matulog ng hapon, di ba? Talagang natutulog tayo kasi may tsinelas sila eh. Di ba? Lalo na yung mga tsinelas doon, yung mga mabibigat, talaga namang masasakit. Alpombra, di ba? Yung mga, naku, talagang matutulog kapag yan ang mga hawak nila. Di ba? So, rod of correction. Pero, hindi naman tayo nagkimkim ng sama ng loob sa magulang. Tama? Actually, we care for them. We love them. We thank them kung anong ginawa nila sa ating buhay. Di ba? Yun yung napakagandang bagay. Kasi nga, yung foolishness nasa heart natin eh. Habang tayo nasa kabataan, naku, ang daming kamangmangan sa buhay natin. Kaya napakahalaga ng mga magulang natin, laging naroon to correct us. Diba? Para mapanuto ang ating pong mga buhay. Kaya sabi ni Haring Solomon, para matuto ang mangmang, dapat pinapalo, dapat dinidisiplina. Diba? Yan ang dapat nangyayari. Sabi ni Francisco Balagtas, sa Florante at Laura, napakagaling niya talaga eh. Actually, noon pa ito, pero totoong-totoo. Tingnan niyo, sabi niya, magsimula tayo sa 197 na saknong. Pag-ibig, anaki, aking nakilala. Di dapat palakihin ng bata sa saya. At sa katuwaan kapag namihasa, kung lumaki, walang hihinting ginhawa. Diba? Kasi yun, 198. Sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, namamayay sukat tibayan ng dibdib, lumaki sa tuway walang pagtitiis, anong ilalaban niya sa dahas ng sakit? Diba? And that's true. Pag hindi sanay ang bata sa dusa, konting problema niya, bibigay yan. Diba? Ang taong magawi sa ligaya't aliw, mahina ang puso't lubhang maramdamin. Inaakala pa lamang ang ilahil na daratni, di na matutuhang bathin.
Naiisip pa lang niya yung problema, sumusuko na siya. Wala pa yung problema, ha? O, yan yung problema ng mga kabataan ngayon. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig, ikinaluluyang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuwa ay maniig. Munting kahirapay, mamalaking dala. Nakita nyo? Napakaliit lang daw na problema, nilalakihan nila. Masyado sila exaggerated. Dibdib palibasay, di gawing magbata. Ay bago sa mundo'y walang kisap mata, ang tao'y mayroong sukat ipagdusa. Totoo naman yan, lagi talaga may ipagdurusa. Ang laki sa layaw, karaniway hubad sa bait, at ngunit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. And last, sa taguring bunso't likong pagmamahal, ang isinasama ng batay nunukal. Ang iba'y marahil sa kapabayaan ang dapat magturong, tamad na magulang. Mga tamad magdisiplina kaya yan ang nagiging problema. Nakita niyo yung difference ng millennials tsaka tayong mga may linya. May linya na tayo Yung mga may linya tsaka mga millennials, ang laki ng problema. Alam niyo, isa sa pinakamalaking problema ng millennials, you are so weak emotionally. Hindi lahat, but majority ng mga kabataan, ng mga millennials and this generation, masyadong mahina ang dibdib. Konting problema, bumibigay. Masyadong nai-stress, nadidepress. Yung bang bumagsak lang o bumaba ang grade, akala mo katapusan na ng mundo. Samantalang tayo, yung mga betlog natin, tagtatawanan pa tayo nung panahon natin. Naka-4 ka lang, tuwan-tuwa pa, ako 5 ako, mga ganyan, 1 to 100. Naalala nyo yun? Yun talagang parang may celebration pa Tuwan-tuwa pa tayo pag ganun. Ang mga kabataan ngayon, di ba, naka-80 na, di ba parang ako alam mo kung napano na sila. Na hindi din ibig sabihin, ang hina ng dibdib sa anumang problema ng buhay. Akala mo kung napapano palagi. Di ba? Hindi lang crush ng crush nila, katapusan na ng mundo. Di ba? Nag-break lang ng kanilang boyfriend o girlfriend. Di ba? Samantalang tayo, sanay na sanay tayo sa mga basteran, di ba? Di ba? Kahit ilan pa yan ang dumaan, di ba, sa buhay natin. Yan yung nagiging problem. Mapagalitan lang ang anak ngayon, akala mo kung napano na sila, magkukulong ng bahay, maglalayas, magpo-post sa FB, di ba, na kung ano-ano. Di ba, ganyan na agad ang problema ng mga kabataan. Di ba? Samantalang tayo, pag napagalitan, uubusin ang pamalo sa ating katawan nung panahon natin, mamayang gabi tayo pa ang lalapit sa magulang. Sorry na po. Di ba? Samantalang tayo, napagalitan tayo, mamaya ang magulang na, hagurin ka na, sorry na anak. Di ba? Yan na. Kaya ano nangyari sa mga kabataan natin? Ang hina-hina ng dibdib. Konting problema, na-stress, na-depress. Diba? Kaya sabi ni Francisco Balagtas, napakagaling niya. Ang bata, sinasanay natin sa hirap. Diba? Para kapag dumating yung mga hamon ng buhay, alam niyang batahin ang mga ito. Kaya niyang harapin. Diba? Rod of correction is very important. Na napakahalagang bagay sa ating pong mga buhay. Hindi ko naman sinasabi na paghahambalusin ng mga bata. Ang sinasabi natin, kailangan lagi tayong naroon to correct them. To drive out the foolishness, diba, in their lives. Yan ang kailangan nangyayari sa buhay natin. Another, verse 4. Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him. Huwag ka raw sagot ng sagot sa isang mangmang. Huwag kang sali ng sali sa kwentuhan ng mga mangmang. Bakit? Magiging katulad ka nila. Diba? Yan ang nagiging problem. Diba? Sa buhay na ito. Question from a fool doesn't deserve an answer. Bakit? Kasi ginawa sila to trap you. Diba? Yan yung nangyayari. Yung mga kwentuhan na walang kakwenta-kwenta, hindi sinasalihan yan. Yung mga tanong na walang kakwenta-kwenta, hindi pinapatulan. Bakit? Kasi nagmumukha rin tayong mangmang, sabi ni Haring Solomon. Napakagaling talaga nito si Haring Solomon. Parang tingnan nyo, yung mga usapang ganito. Alin ang nauna, manok o itlog? Maliit pa akong bata, pinagtatalunan na yan.
Baka yung mga lolo't lola natin, maliit pang bata yan na rin ang pinagtatalunan. Pag yan ang kwentuhan nyo, mga mangmang kayo. Di ba? Yan ay isang kamangmangan na diskusyon. Di ba? Kaya wag niyong pinag-uusapan niya kung alin ang nauna, itlog o manok. It is foolishness. Di ba? Yan ang sinasabi ni Haring Solomon. Hindi lahat pagkukwentuhan, hindi lahat pag-uusapan, hindi lahat sasagutin. Dahil isa itong kamangmangan. Di ba? Sino ba ang mas magaling? LeBron James or Michael Jordan? Of course, pag ako tinanong nyo, alam nyo ang sagot. Di ba? Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagkumparahin ang dalawang maglalaro, lalo na kung magkaiba sila ng era na pinaglaruan. Di ba? At saka depende kung sinong sasagot dyan. Di ba? It is foolishness. Di ba? Kamangmangan niya na pagtatalunan nyo, sino ba ang GOAT? LeBron James o Michael Jordan? It is foolishness. Di ba? Isang kamangmangan niya mga kapatid na laging pag-uusapan ay ganyan. O kaya yung mga tanong na, alin ba ang mas maganda? Yung noon o yung ngayon? Foolishness yan. Kasi pareho yung maganda. Why? Because God made it. Di ba? Ang Diyos ang nagbigay niyan Everyday ang Diyos ang nagbibigay and everyday is beautiful. Di ba? Ang bawat araw ay mabuti, ang bawat araw ay maganda kasi ibinigay ng Diyos yan. Kaya yung noon maganda yon, yung ngayon maganda rin. Pareho lang. Di ba? Ganun ang ibig sabihin niya mga kapatid. Kaya si Solomon sabi niya sa mga ngaral 7:10, huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Maraming ganyan, di ba? Mabuti pa noon. Di ba? Kasi ganito, ganyan-ganyan. Kamangmangan daw yan. Hindi mo pwedeng ipagkumpara yung noon at ngayon. Di ba? Nasasabihin mong mas mabuti yung noon o mas mabuti yung ngayon. Bakit? Dahil pareho lang silang maganda. Pareho lang silang mabuti. Di ba? O kaya yung mga nagtatanong na alam naman ang sagot, that is foolishness. Sa panahon ng Panginoong Jesus, nangyari yan Luke 10:25-26. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Sagot ni Jesus, what is written in the law? He replied, how do you read it? In other words, sabi niya, alam mo naman ang sagot ba't mo ko tinatanong pa? Diba? Another, sabi niya, some Pharisees came to and tested him by asking, is it lawful for a man to divorce his wife? What did Moses command you? He replied. Hindi sinasagot ni Jesus yung mga tanong nila. Alam naman ninyo ang sagot Kayo na lang ang sumagot. Pinag-aaralan naman ninyo yan. Di ba? Why? But hindi sinasagot ni Jesus. Kasi yung mga question nila ay inorganized to trap Him. Di ba? Ngayon kung papatulan niya yon, magiging katulad siya ng mga taong ito na mangmang. Kaya dapat meron tayong mga discernment. O yung iba naman ang tanong, sa langit ba kakain pa tayo? Ganyan mga pinag-uusapan. Sa langit ba tayo nakaupo or puro nakatayo lang? Sa langit ba lumilipad ba tayo? Huwag yun ang pag-usapan niyan kung anong gagawin sa langit. Ang pag-usapan ninyo kung pupunta ba kayo sa langit. Diba? Kasama ba kayo sa langit? Yan ang bigyan nyo ng pansin. Pero yung gagawin natin sa langit, ibigay na natin yun sa Diyos. Bahala siya kung ano ipagawa niya sa atin. Diba? Ang atupagin natin kung kasama ba tayong pupunta ron. Diba? Ganun ang ibig sabihin mga kapatid. Hindi lahat ng tanong sasagutin. Hindi lahat ng kwentuhan sasalihan. Lalo na kung wala namang magandang kahihinatnan, isa lang raw itong kamangmangan. Verse 6. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado para mo na ring tinaga ang mga paa mo. So, pag nagpapadala ka daw ng message, wag daw sa mangmang. Bakit? Kasi para mo na raw daw tinaga yung paa mo, it is very dangerous. Bakit? Dahil yung mangmang, hindi siya pwedeng habilinan ng message. Bakit? Kasi yung message niyan, may iba. So sending a message by the hand of a fool is very dangerous. Diba? Bakit? Kasi pag sinabi mo, uy, pakisabi naman sa nanay ko, ako'y may ubod sipon. Pagdating no, may COVID ka na. Alam niyo po, yung anak niyo may COVID.
Di ba? Pag ang mangmang ang pinadala mo ng message, it is very dangerous. Di ba? Pakisabi sa nanay ko, ako ay may sakit. Ano sasabihin niya? O yung anak niyo po naghihingalo na. Ganun ang gagawin yan. Kaya alam niyo yung mga chismosa, yan yung mga talagang foolish people yung mga chismosa. Bakit? Kasi pasa ng pasa So ang ending, yung message na iiba na Di ba? Alam naman natin yung larong Bible telephone, di ba? Pag nagpasa ka ng message, pagdating sa dulo, iba na. Yung itlog naging sisiw na sa dulo. 'Di ba? Ganun yung mga chismosa. Kaya hindi sila pwedeng paghabilinan ng mensahe dahil nag-iiba ang mensahe na dinadala nila. Verse 13. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Laziness is foolishness. Isang kamangmangan ng maging tamad. Kaya yung mga tamad sa bahay, mga mangmang yan. It is foolishness. Diba? Yan ang sinasabi ni Haring Solomon. At ano raw ang ginagawa ng mga tamad? Lazy people are full of alibis. Ang dami nila, hindi sila nauubusan. Inuutusan yung anak, anong sabi niya? May leon po sa daan. Saan ka nakakitang leon pag-gala-gala sa daan? Diba? Makapagdahilan lang. Ganyan ang tamad. Uutusan mo, mag-urong ka na, anak, mag-urong ka, masakit ang kamay ko. Wala, ganyan mga tama. Pero maghapong nagse-cellphone. Di ba? Paano hindi sasakit yan? Kung ano-anong iuutos mo. Sabi mo, anak, iligpitin mo na yung hinigaan. Nanay, mamaya guguluhin din natin yan. Di ba? Ang daming mga alibis. Hindi nauubusan. Ganyan ang tamad. Another. Verse 14. Kung paanong lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Di ba? Ganyan ang nangyayari. Di ba? So, lazy people love sleeps. Ang gustong-gusto niya mga matulog. Tatandaan mga kapatid, ang pagtulog ay napakaganda. Di ba? Natutulog tayo para makapagpahinga, para makakuha tayo ng sapat na lakas, para paggising natin, pagbangon natin, meron tayong energy to do our work. 'Di ba? Pero yung taong tamad, mayat-maya ang hilata, mayat-maya. Minsan gaya ng mga anak natin, 'di ba? Kaababangon lang, doon sa sala naman hihiga. Yan yung mga gawaing tamad. Yung kababangon lang, higa na naman. Para kayong mga nakaka-relate kayo. Di ba? Ganyan na nangyayari sa mga tamad na tao. Sabi ni Solomon, Kawikaan 20:13, huwag mong iibigin ang pagtulog. Sleep is important, pero huwag mong iibigin yan. Bakit? Baka ka madukha, idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Kasi yung laziness, laging ini-equate yan sa poverty. Yung tao naman na masipag, it translate always sa pagkakaroon ng prosperous life. Kaya kung tayo masipag, magiging masagana ang buhay natin. Kung tayo tutulog-tulog, hihiga-higa, maghihirap at magdurusa lang ang ating mga buhay. So huwag tayong maging tamad. Diba? And of course, do not reward lazy people. Yan nga ang problema sa atin Yung mga undeserved, binibigyan natin Katatamad na ng mga anak, kakasasarapan ng mga ulam. Diba? Minsan gugutumin naman yan para sila ay mga magsipag sa kanilang mga buhay. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos ang tamad. Because true godliness translate into industry. Dahil ang Diyos natin nagtrabaho, diba? Bago siya nagpahinga. 6 days. Pagkatapos niyang gumawa, tsaka lang siya nag-rest. And verse 15, ang kamay na tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Sobra naman tamad nito. Pati pagkain daw, hindi niya kayang ibuhot yung kanyang parang yung si Juan tamad, di ba? Yung bayabas, abot na abot niya, inabangan pang bumagsak. Di ba? Sobrang katamaran yan. But actually, exaggerated lang yan. Kasi hindi totoo yan exaggeration yan. Dahil marami tayong kilalang tamad, never nilang kinatamaran ng pagkain.
'Di ba? Maraming ang tamad, nagtatabaan eh. O, hindi yung katabi mo yun, ha? Ano, baka isipin nyo, makakita kayo ng tamad ito. Ano? Hindi lahat naman ng mataba ay tamad. Ano? Hindi naman ganun. Ano? Pero usually, ang taong tamad, never siya naging tamad sa pagkain. Diba? Exaggeration yung sinasabi lang ni Haring Solomon na ganun ang tamad. Ni sarili niya, hindi niya mabigyan ng pansin. Diba? Ganun ang nangyayari sa mga tao. And that is foolishness. Kaya kailangan maitaboy natin ang kamangmangan na ito sa ating pong mga buhay. So, tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Sa oras na ito, ay isa-sum up natin yung ating pong lesson. Ano? Let us examine ourselves. Tayo ba ang tinutukoy ni Haring Solomon? Tayo ba ang binibigyan niya ng pansin sa Proverbs 26? Diba? Tayo ba yung mga tao na nagbibigay sa mga undeserving? Tayo ba yung tumatanggap kahit we don't deserve it? Diba? So tingnan natin, mag-analyze tayo ng mga sarili. Tatandaan niyo mga kapatid, masarap ang promotion dahil pinagpaguran mo ito. Dahil pinagtrabahuhan mo. Ginalingan mo. Kaya ka na-promote. Hindi yung kaya ka lang na-promote dahil sip-sip ka. Hindi yung masarap. Di ba? You don't deserve it. Kailangan deserving tayo sa mga nakakamta natin. Tandaan mo, masarap ang parangal na dahil dapat kang parangalan. Masarap yung honor sa school dahil pinagpaguran mong gawin yung module. Hindi dahil ginawa siya ng ate mo o ng nanay mo. Tama? Di ba? Kasi minsan ganon. Baka naman kaya lang na-honor yung anak pang module talaga siya dahil yung nanay ang sumasagot o yung ate ang sumasagot ng module. Masarap na nakamtan mo yung honor, di ba, na ibinigay sa'yo dahil pinagpaguran mo talaga yon. Di ba? Ginawa mo talaga yung dapat mong gawin. Tayo ba yung mga magulang na marunong gumamit ng rod of correction? O ang tatamad nating magdisiplina ng ating pong mga anak. Pinababayaan lang natin sila. Diba? Nasagot-sagutin tayo, angilan tayo, dabugan tayo, pagbagsakan tayo ng pinto, hindi tayo sundin. Diba? So, tayo ba yung ganong magulang? Or gumagamit tayo ng rod of correction to drive out the foolishness, diba, in their lives? Tayong mga anak, tayo ba ay nagpapasalamat pag tayo nadidisiplina ng mga magulang natin? O masyado tayong maramdamin? Diba? Every time na tayo dinidisiplina at itinutuwid. Tayo po ba ay mahilig sa kwentuhang walang kwenta? Diba? Lahat ba ng kwentuhan sinalihan natin kahit wala namang magandang idudulot sa buhay natin? Kapag tayo ba ay pinagpadalahan ng balita, ang sinasabi ba natin, the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Or we exaggerate yung truth, kaya nadadagdagan, kaya hindi nagiging mabuti? O tayo ba yung tamad? Tayo ba ay tatamad-tamad sa buhay natin? Magbago ka na, maawa kayo sa mga masisipag. Let's pray. Lord, thank you po sa mga mensahe ninyo ng karunungan para po alisin ang mga kamangmangan sa buhay namin. Thank you, Lord, sa mga mensaheng ito. Nawa po patuloy kami na i-bless po ninyo upang sa gayon yung mga mensahe nyo ito manatili sa aming po mga puso at sa aming po mga buhay. Sa oras po na ito, dinudulog po namin na nawa po ang lahat ng kamangmangan sa puso namin ay patuloy po naming maialis at patuloy na mapuno kami ng karunungan sa aming po mga buhay. Thank you po sa mga mensahe na lagi po namin napapakinggan. Na patuloy po na bumabago at umaayos ng aming po mga buhay. Kaya i-bless niyo po kami, Panginoon, at patuloy kami maging blessing sa mga tao sa aming kapaligiran. Muli, ang mga mensahe ninyo magkaroon ng personal na aplikasyon sa buhay ng bawat isa. In Jesus' mighty name, Amen.
far from home, and many who are lost. Oh Lord, you wounded children need the power of your word. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a living sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Help us to begin where we are. Help us love the people near to our hearts. Then give our faith a mission field wherever you may call. Lord, love your world through each of us until we touch the Lord. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a living sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. As bread that is broken, use our lives. As wine that is poured out, a living sacrifice. Empower us, Father, to share the love of Christ. As bread that is broken, Lord, use our lives. Mga kapatid, ating pong ihanda ang ating mga sarili para po sa pagtanggap ng kalarawan ng ating Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom sa saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang to at muli nagkaroon po kami ng pagkakataon upang muli namin sambahin, pasalamatan na yung kabanal-banalang pangalan. Panginoon, sa umagang to ay muli kaming tatanggap ng iyong mga kalarawan, ng iyong katawan at ng iyong dugo. Nawa, Panginoon, bago po namin tanggapin ang mga kalarawang ito ay muli po namin siyasatin ang aming mga sarili. Patawarin niyo po ko sa aking mga kasalanan, sa aking mga pagkukulang.
Nawa, Panginoon, ang mga kalaramang to hindi po maging kahatulan sa bawat isa sa amin. Ang lahat ay dinadalangin namin, pinagkapuri at pagkapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayong lahat. Ano pong pakinggan sinasabi sa Malakias 3:8 hanggang 10 ukol sa pagbibigay? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi, ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa panong paraan, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Dalhin ninyo ang buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga bintana ng langit at ibubuo sa inyo ang masaganang pagpapala. Nagpala po tayo nyo sa pag-abasa at pagkadinig ng kanyang banal na salita. Tayo po manalangin. Mapagpala namin Diyos na labang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataong ito at muli ninyo kaming tinipon din sa inyong bahay-sambahan upang minsan pa ay magbigay papuri at pasasalamat sa inyong kabanal-banalang pangalan. Lord, dilakad din po namin, dinadalangin ang mga kapatid na nasa kanya ng tahanan, Panginoon, na po ay patuloy po silang gabayan at iingatan sa kanilang mga pang-araw-araw na pamuhay. Gayon din, Lord, ang mga kapatid namin na narito, Panginoon, na po ay pagpalay po niyo at gabayan sa kanilang pang-araw-araw ng pamuhay. Lord, narito po kami ngayon muli sa bahagi ng aming pagkakalob. Nga po yung pera malilikom na magamit namin sa patuloy na pagpapalaganap ng inyong banal na salita, kaya hindi sa mga proyekto at pagawain dito sa inyong bahay-sambahan dito sa Dako ng Cardona. Lord, sa kinabukasan ay muli kaming hahayo sa aming mga paghahanap buhay. Nga po yung gabayan po niyong bawat sa amin, sa aming mga paghahanap buhay, Panginoon. Ganyan din aming mga kapatid dyan na sa iba yung dagat, Panginoon, kayo po ang siyang gumabay sa bawat isa sa kanila at magbigay ng pagpapala, Panginoon. Kaya hindi, Panginoon, ingatan po niyo sila sa kanilang mga paghahanap buhay, ganyan din ang kanilang mga pamilyang naiyon dito sa bansang ito, Panginoon. Lord, patawarin po niyo kami kung kayo po nagkakasala sa mga bagay na ito, Panginoon. Lahat po na ito ay ayaw pong dinadalangin sa malawis ng Panginoon Jesus. Amen. When open arms windows to temper storms, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one. Wondering ways to pass you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done. When the promise is you return to souls. When you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one. And it will surpass you what the Lord has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done.
where your love will unfold. As you open my eyes to the work of your hand, when I'm blind to my way, there your spirit will pray. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life, your will be done. Presence of the made past, Lord, your mercy will last. As you open my eyes to the work of your hand, and my heart will find praise, I'll delight in your way. As you open my eyes to the work of your hand, as you open my eyes to the work of your hand, oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life, your will be done. Oceans will part, nations come, and the whisper of your call. Hope will rise, glory show. In my life, your will be done. In my life, your will be done. In my life, your will be done. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat pa at muli naman po kami nakatapos ng pananambahan at pagdakila sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nataglay po namin ang kaligayahan at kasiyahan sa puso sa bawat sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga anak mo na patuloy niyo pong ginagamit sa pananambahang ito. Mula po sa aming mga manunugtog, sa aming mga nagpapaawit, sa mga diakono at diakonesa, Panginoon, sa mga opisyalis ng iyong bahay dalanginan dito sa Dakong Cardona, at sa aming pong mga ngaral. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po kami pagkaisahin at bigisin ng pagkakaisa at pagmamahalan upang sa ganoon lahat po ng mga programa at proyekto ng bahay dalanginan dito sa Dakong Cardona ay magkaroon po ng katagumpayan. Patuloy ko po rin dinadalangin sa iyo, Panginoon, na aming mga ngaral na maraming salamat po siya at nakabalik po siya sa araw na ito at muli po siya naghahig yung banal na salita, Panginoon. Patuloy mo siyang, Panginoon, pagkalooban ng kalakasan ng pangatawan, katalinuhan, at patuloy ko dinadalangin ng lahat ng namahal sa buhay. Patuloy yung pagkaloob lahat ng pangailangan, Panginoon. Panginoon, sa umaging to, dinadalangin ko rin po sa iyo lahat po ng mga aming kapatid, mga mahal sa buhay, kaibigan, nakakararanas po ng mga sakit po, Panginoon. Nawa, Panginoon, pag-ilumin niyo po, Panginoon, ang mga karamdamang ito, pang sa ganon, ay magpatuloy po sila ng mga gawain tungkol po sa inyo.
Lalong-lalo ng Panginoon, namin pong kapatid na si Brother din na kasalukuyan po nasa bahay pagamutan. Nawa Panginoon, patuloy mo siyang pagkalooban ng kalikalingan, kalakasan ng pangangatawan. Ganyan din po Panginoon, pabayaan lahat ng mga sa buhay. Nawa Panginoon, patuloy po silang patatagin sa kanilang pananampalataya, lalong-lalo po sa mga panahong ito na kanilang po nararanasan ang problema ang kanilang kinakaharap, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na-claim na po namin na talagang pagagalingin niyo po ang aming kapatid na ito upang sa ganun sa mga darating po mga panahon na katulad po ng pananambate, makasama po namin siya. Patuloy po yung dinadalahin, hiling siya, Panginoon, na patuloy yung pagkaloob, lahat ng pangailangan. Lalo lang na po sa pinansyal ng pangailangan, Panginoon, patuloy yung pagkaloob. Ang patuloy pong panalangin ng bawat isa na yung mga anak upang sa ganun ay magkaroon po siya ng kagalingan at kalakasan ng pangangatawan. Panginoon, sa umagang ito, dinadalangin din po namin lahat po ng mga pamilya ng iyong bahay iglesia sa dako ng Cardona na nasa kanilang mga tahanan. Patuloy mo silang patnubayan at gabayan pagkaloob lang ng pangailangan. Ganun din po, Panginoon, ang mga lahat po ng anak mo na sa bahay dalangin ng Panginoon. Nawa pagtuloy niyo po kami pagkalooban ng kalakasan ng pangangatawan at lahat na yung pangailangan. Panginoon, sa mga dinadalangin din po namin na ang lahat ng mga proyekto at mga programa, yung bahay dalangin na sa dako ng Cardona ay magkaroon po ng katuparan at katagumpayan. Sa umagang ito, Panginoon, ay pansamantala po kayo magkakahiwa-hiwalay. Nawa, Panginoon, kung paano niyo po dinala ng maayos, matiwasay din sa bahay dalanginan. Nawa, ay makarating po kayo sa mga tahanan at taglay ang mayamang pagkapala at gabay sa pag makarating sa aming mga tahanan. Ang lahat ay dinadalangin namin, pinagpapulit ng kapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan siya nawa. Amen. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His arms embrace. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify
Papuri po sa ating pong Panginoon. So bago po ang lahat ay nanyayahan nating umakyat yung ating pong mga babautismuhan sa oras na ito. Yan. So para i-present lang po natin sila sa church. Yan. Okay. Yan. Sige. Okay. Papuri po sa Panginoon. Ayan. So kasama natin si Ate Shelly, Cheska, Herbie, Patrick, at si Sister Maricel. Ayan. So ito ay mag-iina na po. Sister Maricel, tsaka itong dalawa. Ito naman si Patrick Rapia. Ano? At si Shelly, yung isa nating tagapagpaawit. So papuri sa Panginoon. Ngayong araw na ito, tinatanggap po ba ninyo ng buong puso at sinasampalatayanan ang ating Panginoong Hesus sa inyong buhay? Ayan, papuri sa Panginoon. At sa oras na ito, nakahanda kayo na makipag-isa kay Jesus sa tubig ng bautismo. Ayan, papuri sa Panginoon. At nakahanda kayo na paglingkuran ng Panginoon sa abot na inyong makakaya at sa kaloob ng Santo Espiritu sa inyo. Papuri sa Panginoon. Let's pray. Lord, thank you po sa inyo pong pagbibigay ng pagkakataon na sa oras na ito, ipahayag ng inyo pong mga anak ang kanilang pananalig sa inyong harapan at sa harapan ng inyo pong iglesia. Thank you po, Panginoon, dahil sa oras na ito, ipapahayag nila, ipapakita nila ang pagnanais nila na makipag-isa sa aming pong Panginoong Hesus sa tubig ng bautismo. Kaya ang aming pong prayer, i-bless po ninyo inyong mga anak na ito. Patuloy pang palaguin ang kanilang pananampalataya. Patuloy silang pakalinisin sa lahat ng kanila pong karumihan. At ang inyong pong Santo Espiritu ay bumaba sa kanila at patuloy na kumilos sa kanila pong mga buhay. Ipagkaloob po ninyo, Panginoon, ang mga gifts of the Holy Spirit sa kanilang mga buhay na kanilang gagamitin upang patuloy kang paglingkuran sa kanila pong buhay. Kung papaano kami natutuwa at nagagalak, alam po natin na punong-puno ng kagalakan dyan sa kalangitan sa oras po na ito. Muli ang blessing po ninyo sumagana sa inyong mga anak. In Jesus' mighty name. Amen. Amen and congratulations sa inyong lahat. God bless po. Maaari na kayong magsiupo muna. At mamaya ay after po ng ating pong announcement ay gaganapin natin ang kanilang pakikipag-isa kay Jesus. Announcement po natin, happy birthday po sa mga nagbe-birthday po this week. Sister Jaisel Din Subida. Ayan, si Dindin ito, honey. Rodeline Pasay, Edison Reyes, Jeffrey Francisco, Angelina Villanueva, John Derek Julian, Ivan Edward Patag, Orlando Baldo, Iben Rasti Bagyon, Ezreal Marco Tiburcio, Josefina Rivera, Mira Chua, Richard Perez, Romeo Anunuevo Jr., Gina Heronaga, Chris Noah Mitz Nunez, May Subida, Maine Allison J. Lanang, Emma Perez, Lina Cercado, Mayet Larin. Yan, wala na? So happy birthday po sa lahat po na nagbe-birthday. Parang wala yatang narito ngayon. Ano? So lahat po ay nasa bahay po. Happy birthday sa lahat po na nagse-celebrate ng kanila pong birthday. Nawa po patuloy kayong pagpalain ng Panginoon ng mahabang buhay na meron pong taglay na kalakasan. At anumang nais sa inyong puso, dagdag na ipagkaloob ng Panginoon. Happy wedding anniversary po, Brother Russell and Sister Mary Rose Reyes, Brother Don and Sister Melissa Perez. Ayan. Brother Rolando and Sister Marisa de Rosario. Happy wedding anniversary po sa inyong lahat. Pagpapala naman ng Panginoon ang sumagana sa inyong mga pagsasama bilang mag-aasawa. Next po natin, online Bible study natin. So tuloy na po ulit tayo sa ating pong online Bible study and tawag dito, training. Bagaman nagtutuloy naman, ano po, so sila naman ang nagtutuloy sa kanilang sariling mga groups.
Next po natin, online evangelism po ng mga tagapangaral po ng buong Rizal. Meron po tayong programa every Tuesday and Thursday, 8 p.m. sa amin pong FB page. Ang Church of Christ 1901, Rizal Ministers. So pakisupport po natin, manood po kayo palagi at pakishare po natin sa ating pong mga friends para po makapakinig po sila ng mga mensahe po na galing po sa salita ng Panginoon. Next po natin, nabalitaan po natin. O mga kapatid, tawag dito, next week, ito pong 2 sunod na linggo ng May, natitira pa po, and kasi naniniwala tayo na pagdating ng June, MGCQ na yan. Babalik ulit tayo dun sa before. Sa preparation po natin ay magkakaroon tayo ng 2 worship service next week and next week. So yung 2 sunod na linggo. Then June, kung tama ang ating pong mag-MGCQ, balik tayo dun sa ating 3 pananambahan. Pero 2 pananambahan, magpapapasok lang tayo ng 50. 50 lang na tao. Kaya una-unahan na po munang magpapalista. Ngayon, kung nalisan na kayo at may nagpapalista, naka-experience na kayong makabalik, isasantabi ko muna kayo. Yun munang mga bago ulit para masanay sila sa pag-attend ulit sa worship service po natin. So, starting next week, magpapalista po yung a-attend ng worship service. 50 po sa 7:30 a.m., 50 po sa 10 a.m. So, yun yung ating So, i-message nyo lang po ako sa messenger or sa text para po mailista po kayo. So, pwede naman kayong magpalista ulit, yung mga naririto. Ngayon, kung meron lang mga magiging bago, tsaka lang kayo isasantabi muna para ma-experience ng iba. So, 50 sa 7:30, 50 sa 10 a.m. Yan So, yan po yung ating this coming 2 weeks. 25 ba? 23 and 30. 23 and 30, 50 sa 7:30, 50 sa 10 a.m. Okay po ba yun? Okay. So, thank you po sa ating pong pagsama ngayon. So, muli po, after po ng ating baptism, ay babalik po sa taas yung officers para po sa ating pong konting meeting lang sa ilang mga pwede natin pag-usapan. God bless po sa inyong lahat. Always keep safe. Yung ating pong mga health protocols, lagi po nating susundin. Po. God bless po mga kapatid. At God bless